Guys, importanteng magdala kayo ng ekstrang damit dahil baka abutin tayo ng hapon doon. Magdala na rin kayo ng sarili niyong snacks dahil bundok ayun. Malamang wala tayong makikitang tindahan na pwede nating pagbilhan. Yung budget kasi natin para sa food ay kasya lang para sa lunch, sabi ng aming leader na si Doreen. Siya ang pinili namin maging pinuno dahil siya lang kasi ang makakapagpasunod sa buong klase. Mas matanda siya sa akin ng halos 2 taon, pero hindi ko siya tinatawag na ate dahil alangan para sa height niya. Masyado siyang maliit samantalang ako'y matangkad. Wala talaga akong balak na sumama kung hindi lang ako pinilit ng girlfriend kong si Ina. Siya rin ang nagsali sa akin sa kanilang grupo. Absent kasi ako nung nag-grouping ang mga aming section. Gagawa kami ng isang music video at kasabay noon ay ang photoshoot na parehas namin kailangan gawin para sa iisang subject. Hindi ba delikado roon? Sabat ng chinitang si Sarina. Madalas na pagkakamalang Koreana dahil sa mga mata niyang halos hindi na idilat. Oo nga, bakit niyo ba kasi naisipang doon mag-photoshoot? Ang layo-layo nun eh. Sabat ko naman. Gumagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang lakad namin bukas ng madaling araw. Hindi naman delikado dahil yung ate ko madalas silang mag-overnight doon ng mga kabarkada niya. Pero bahay pa naman sila hanggang ngayon. Paninaguro sa amin ni Iska. Siya ang nagsuggest na doon kami pumunta. Nahawa na siguro sa pagiging adventurous ng ate niya. Paano ka na kasi siguro? Baka mamaya magayo tayo sa mga napapanood ko. Yung wrong turn. Baka may mga nakatira roon na serial killer. Tapos isa-isa tayong patayin. Goodbye, Mama. Goodbye, Papa. Goodbye, Ina. Goodbye. Che, tumigil ka na nga. Rian Joff, 18 years old ka na pero napaka-immature mo pa rin. Hindi ka nakakatulong kaya kung pwede tigilan mo kami sa mga joke mo. Singhal sa akin ni Doreen. Nagtawanan lang ang iba. Medyo napahiya ako dahil doon kaya nanahimik na lang ako. Nasaan nga pala yung girlfriend mo? Bakit hindi pumasok? Sasama ba yun bukas? Magkakasunod na yung tanong sa akin. Hindi ko siya makontak. Hindi pwedeng hindi siya sumama dahil siya ang nagpumilit sa akin sumama rito. Sagot ko sa kanya. Enrico, may load ka ba? Patawag nga. Baling ni Doreen sa best friend kong si Enrico. Pero as usual, walang load ang mo ko. Hindi siya naririnig nito dahil nakasalpak na naman ang earphone. Sa magkabilang tenga, halos marinig na namin ang kanyang pinakikinggan. Enrico, bulyaw ni Doreen. Napatingin si Enrico pero clueless siya sa mga nangyayari. Bigla niyang tinanggal ang earphones at saka ngumanga tanda ng pagtatanong kung ano ang sinasabi ni Doreen. Wala, sabi ko ang pogi. Iritang bulyaw ng maliit na aming leader. Alam ko, kaya nga crush mo ako eh. Natatawang sabi ni Enrico. In your dreams, irap sa kanya ni Doreen. Kunwari pang dalawang ito. Alam naman namin lahat na gusto nila ang isa't isa. Yung isa torpe habang yung isa na may kunwaring man-hater. Pero kinikilig din sa mga banat ng best friend ko. Natapos ng aming klase pero hindi pa rin namin makontak si Ina. Kinakabahan tuloy ako. Dahil baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Nagdesisyon ako na dumaan sa lugar nila. Hindi kami legal pero pwede kong pakiusapan ng isa naming kaibigan na puntahan siya. Wala akong mayaya kaya hinihila ko si Enrico para siyang tumingin sa kalagayan ni Ina. Makapal naman ang mukha niya kaya alam kong kaya niyang humarap sa mga magulang ng girlfriend ko. Ilang beses ko na siyang pinilit na ipakilala ko sa mga magulang niya pero bawal pa raw dahil siguradong kagagalisan siya. Dalian mo na. Sabihin mo sa classmate mo siya at may pinagsasabi sa iyo. Ang isa nating teacher. Pamimilit ko kay Enrico. Ayaw kasi niyang pumunta sa bahay ni Naina. Biglang tinamaan ng hiya ang loko. Naman, bakit kasi ako pa? Pwede namang ikaw na lang. Hindi mo naman sasabihin na boyfriend ka niya. Pagpamaktol niya. Basta sige na. Tanungin mo lang kung bakit hindi siya nakapasok at kung nakakasama ba siya bukas. Para kung hindi, hindi na rin ako pupunta. Bilin ko sa kanya. Sige na nga. Libre mo ako ng pamasahe pa uwi ha. Pumayag na ako para hindi na magbago ang isip niya. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Naina. Pagbalik niya ay agad ko siyang tinanong. O anong sabi? Bakit daw wala siya kanina? Makakasama ba siya bukas? Okay lang ba? Sunod-sunod kong tanong kay Enrico. Hinay-hinan lang. Ano uunahin ko sa mga tanong mo? Pagbasag niya sa akin. Nilakihan ko lang siya ng mata. Oo raw, sasama siya. Masama lang ang pakiramdam niya kanina kaya hindi siya pumasok. Hindi nga raw niya ipinapaalam na nilalagnat siya dahil paniguradong hindi siya papayagan. Kwento niya sa akin. Ay, bakit sasama pa siya? Dapat sinabi mo magpahinga na lang siya. Sigaw ko kay Enrico. Malay ko ba? Wala ka namang sinabi kanina na ganun. Nakanguso niyang sagot sa akin. Napailing na lang ako. Napakatigas talaga ng ulo ng babaeng iyon. Sabay kaming umuwi ni Enrico at nagpalibre nga siya talaga ng pamasahe. Pagka-uwi ko'y kumain lang ako at naghanda ng mga gagamitin para bukas. Nagising ako ng mas maaga sa oras na itinakda ko sa alarm clock.
4:00 ang alis namin, pero wala pang 3:00 ay gising na ako. Marahil ay nababagabag ako dahil hindi ko nakakausap si Ina buong maghapon. Hindi ako excited pero kumpara sa mga nakalipas na araw, ay parang mas gusto ko nang sumama para mabantayan ko ang aking girlfriend. Eksaktong 4:00, naroon na ako sa aming meeting place. Kakaunti pa lang ang naabutan ko na mas nauna sa akin. Sina Doreen, Iska, Sarina at Dexter pa lang naroon. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkakasunod na dumating sina Chad, Josh at Enrico. Wala pa sina Mariel at Ina. Mag-aalas 5 na pero wala pa rin iyong dalawa. Naiinis na si Doreen dahil isang oras na halos ang nakalipas. Hindi na bago kay Mariel ang mahuli sa usapan, pero kay Ina ay nakakapagtaka dahil lagi itong mas maaga sa itinakdang oras. Dumating si Mariel ng 5:00 ng umaga. Agad naman siyang humingi ng pumanhin sa amin, pero si Ina wala pa rin. Kung 5:30 at wala pa rin siya, umalis na tayo. Medyo asiwang sabi ni Doreen. Tumingin naman siya sa akin para bang hinihingi ang permiso ko. Hindi ako sumagot. Ang sabi niya sa akin kagabi, pupunta raw siya sabat ni Enrico. Basta kung hindi siya dumating, hindi na ako sasama. Saad ko sa kanila. Ikaw ang bahala. Hindi naman kami ang mawawala ng grade 8. Pahirap na tugon ni Iska. Uy man, sumama ka na. Narito na tayo Pamimilit ni Diyos sa akin. Umiling lang ako. Wala rin naman akong gagawin dun kung sakaling sasama ako. Magmumukha lang akong tanga. 5:30 na pero wala pa rin si Ina. Wala na talaga. Nagdesisyon na akong umuwi na lang sa oras na magsabi si Doreen na aalis na ang grupo. Guys, tara na. Hindi na pupunta si Ina. Masasayang lang ang oras natin kahihintay rito. Wala tayong mapapala. Bulalas ni Doreen. Nakita kong nagsitayuan ang lahat at binuhat ang kanilang dalang gamit. Biglang nanlaki ang mata ni Kasarina nang makikitang may paparating. Ayun si Ina Sabay nguso sa kinaroroonan nito. Sakto, sumakama ka naman. Andyan na yung prinsesa mo. Asar sa akin ni Dexter. Napangiti naman ako ng bahagya dahil sa wakas ay nakita ko na siya. Na maayos ang kalagayan. Sorry guys, late ako. Tumakas lang kasi ako. Hinihingal niya ang bungad sa amin. Nagtaka naman ang lahat lalo na ako. Paanong tumakas? Tanong ni Iska. Akala kasi ni na mami may sakit pa ako. Nalaman kasi niyang inutusan ko yung kapatid ko na bumili ng gamot. Kaya hayon hindi ako pinaalis. Tumakas lang ako dahil wala naman talaga akong sakit. Paliwanag niya. Sigurado ka? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Overacting lang sila mami. Sumakit lang yung ulo ko kahapon. Sagot niya sa akin sabay abot ng daladalang bag. Napansin ko na parang problemado si Ina. Hindi ko alam ang dahilan pero pakiramdam ko may dinadala siyang mabigat sa dibdib. Okay, tara na. Baka kung anong oras pa tayo makarating doon. Kailangan nating magmadali. Sigaw ni Doreen. Nakarating kami sa aming pupuntahan bago magtanghalian. Nakapaghanda pa kami ng aming kakainin. Nakakita kami ng maliit na talon at malapit doon. Namin napagkasundo ang kumain. Itinayo muna namin ng mga lalaki ang mga tent na daladala ni Iska. Iyon na rin ang magsisilbing bihisa nilang mga babae. Habang inaasikaso namin ang tent ay nakatoka naman sila sa paghahanda ng pananghalian. Masaya kaming kumain ng sabay-sabay, tawanan at tuksuhan hanggang sa matapos. Ang lahat ay walang ideya sa lagim na mangyayari sa aming pananatili roon. Matapos kumain ay agad nagbihis ang mga napili naming gagana para sa music video. Inuna namin iyon dahil madali lang naman ang mag-photoshoot. Mga bandang 2:00 ay nagrolyo na ng aming kamera. Si Josh ang naging cameraman dahil siyang may-ari ng ginagamit naming kamera. Kami naman ni Ina ay magkatabi lang na nag-aasaran. Si Enrico ay nasa loob ng tent at nakikinig ng music, habang ang iba'y abala sa pagtulong sa ginagawa naming music video. Habang kinukunan namin ang eksena ni Dexter at Doreen, ay may napansin si Josh na nahagip ng kamera. Bigla siyang tumingin sa malaking puno na sa likod ng dalawa. Bakit? Tanong ni Doreen. Teka, nakakunot na ang sagot ni Josh. Tinignan niya ang nakuhang eksena, pero ayaw nitong mag-play. Putik, umalis na tayo rito. Sigaw ni Josh sabay takbo sa tent. Nagulat kami sa ikinulis niya. Noong impisay, nakala ko pang nagbibiro lang si Josh dahil mahilig siya sa mga ganoong prank. Hoy man, anong nangyayari sa'yo? Natatarantang tanong ni Dexter. Hindi sumasagot si Josh at patuloy lang sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Ano ba yan? Kung ayaw niyong mag-shoot, dapat sinabi niyo kanina pa para hindi na tayo nagsayang ng oras dito. Mataray na sigaw ni Iska. May sinabi ba akong ayaw ko? Biglang sumigaw si Josh. Ano ba kasing nakita mo? Mahinahong tanong ni Doreen. Bago tuluyang magsalita, ay tinignan niyang muli ang malaking puno. May nakita akong lalaki sa tabi ng puno iyon. Nakakatakot ay yung itsura. Parang pinandidilatan niya ako ng mata. Tara na, humanap na lang tayo ng ibang lugar. Huwag lang dito. Kuwento niya sa amin. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabi niya.
Maloko kasi siya. Siya nga ang dahilan kaya napakalakas ang tawanan namin kanina lang. Pumayag naman ang lahat na maghanap ng ibang lokasyon, pero kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Diyos na wala ang karakter niyang masayahin at laging nagpapatawa. Doon pa lang ay nabahala na ako. Mukhang seryoso nga siya sa nakita. Dahil wala namang ginagawa, si Enrico ang naging cameraman ng aming grupo. Nakaupo na lang si Josh kasama namin ni Ina. Kinakausap namin siya pero ayaw niyang magkwento. Bago pa maggabi natapos na namin lahat ang dapat gawin. Napagdesisyon na namin lahat na magmadaling umuwi. Dahil